Hello! Since kampanyahan na naman at botohan na naman soon, I will just cut this video very short and I will just cut to the chase. So, eto yung aking iniinom every time na nagpo-postpartum lagas ako. Ayan. So, since doon sa aking toddler, natuto na talaga ako na, sorry, preschooler pala. Si preschooler kasi ngayon ay 5 years old na. So, since nung pinanganak ko siya, the time na yon is pandemic. Yun yung time na talagang grabe yung naglalagas ng buhok ko. So, dun ko lang na-learn na para pala hindi maglagas ang buhok pagkapanganak is dapat maganda ang supplement mo ng iron. So, eto na nga ang aking iniinom, iron vitamin siya. Ang tatak niya is Nature Made. Actually, ilang years ko nang ginagamit itong brand na 'to at talagang hiyang ako sa kanya. Actually, hindi ko sinasabi na bilhin niyo 'to, Hindi ko sinasabi na ito yung brand na bilhin niyo at tangkilikin niyo kasi iba-iba naman ang sistema ng ating katawan. What works for me might not work for you. Kasi magkaiba nga tayo ng sistema ng katawan. So ito lang, pinapakita ko lang sa inyo na iron vitamins yung tinitake ko pag nagpo-postpartum lagas ako. So recently, dalawa yung magkasunod kong anak. Like, nasundan nung isa yung aking baby boy, 10 months old. So wala pang 1 year old, ay nasundan na naman siya. So parang halos magkasunod na talaga ako ng anak, no? Ang sipag eh. Ang sipag ng husband ko. So, anyways 'no, so could you just imagine nagre-replenish pa lang talaga yung katawan ko 'no, talagang nagre-recover pa lang yung katawan ko sa pagod, sa, hirap na pagbubuntis, eh, na-preggy agad. So, alam niyo naman pagka gano'n, eh, talagang doon lumalabas yung ating mga 'di ba ang dami ngang mga mommies na naglalagas yung ngipin, ganyan. Kung sa ibang ngipin yung nalalagas, sa akin buhok ang nalalagas, ganyan. At saka parang feeling ko yung bones ko kasi yung aking knees, hindi ko alam if it's because of weight gain, dahil ba 'to sa laki ng timbang na nadagdag sa akin compared to, my other pregnancies. Kasi itong last talaga na baby ko is talagang grabe, ang laki ko talaga, promise talaga. So, parang feeling ko doon din, yun din yung naging kaso kung bakit, medyo parang yung buto ko ay sumasakit-sakit, ganyan. So, sa ngayon, I'm on a diet and, titingnan ko kung talagang is it because of my weight gain. Now, etong iron vitamins na sinasabi ko sa inyo, kailangan talaga 'to ng mga babae. Hindi lang dahil kapapanganak mo lang or pregnant ka, hindi dun. Actually, ang babae talaga kailangan niya talaga ng iron supplement, 'no. Ito ang isa sa mga vitamins na dapat nating iniinom. First and foremost, yun nga, yung, nakakatulong talaga 'to sa pag-grow ng buhok, eh. Actually, you have to research this. Just look it up on Google at talagang, may factor ang iron supplement sa pagtubo ng buhok at nagkokontra siya sa paglalagas. So, this one nag-work talaga siya sa akin, itong iron vitamins 'no, na nakokontra niya, actually nale-lessen niya. Hindi ko naman sinasabing totally nawala, pero nale-lessen niya. Hindi kagaya nung dati talaga nung hindi pa ako gumagamit at hindi ko pa alam na may factor yung pag-take ng iron vitamins, eh, talagang kumpul-kumpul yung buhok sa CR, 'pag nagwawalis yung husband ko, eh, talagang sobrang daming buhok yung nakikita, ganyan. Actually, just recently nung medyo nagre-recover pa, hindi kasi ako agad umiinom ng vitamins pagkapanganak, eh. Kung ano yung nireseta ng doktor, yun lang yung iniinom ko. Now at nag-start ulit ako ng iron vitamins nung bandang, 3 months na si baby at before nung, 3rd month, before nung ini-start ko 'to talagang grabe din yung lagas ng buhok ko nun. So, nung time na yun parang pinagpahinga ko yung katawan ko, eh, sa mga gamot. Kasi alam naman natin na sobra yung tinanggap ng katawan natin 'pag cesarean tayo, sobra yung anesthesia na tinanggap natin, mga antibiotics na tinanggap ng katawan natin. So, parang pinagpahinga ko muna yung aking katawan, pinag-recover ko muna siya bago ko uminom ng mga supplements. So, nung 3rd month dun ako nag-start ulit ng supplements, pero nung time talaga na nagre-recover ako, sobrang grabe talaga yung lagas ng buhok ko. Actually, sabi nga nung, aking hairstylist 'no, kasi siya yung nag-ayos nitong buhok ko 'no, just maayos na 'to sa lagay na 'to. Ang haba kasi nito hanggang bewang talaga yung aking hair. Kasi yung asawa ko parang member ng kulto.
ayaw niya talaga kaming maghi-haircut kami nung isa kong anak, talagang ayaw niya kaming pagupitan. So anyways 'no, hindi na talaga ako makatiis kasi yung edges talagang feeling ko talagang wala ng pag-asa yung edges. So pina-cut ko siya, nagpa-trim lang akong ganyan. Sabi nung hairstylist ko, "Ang laki ng difference nung buhok mo nung unang-una kaysa sa ngayon." Sabi niyang gano'n dapat daw magpa-Brazilian daw ako. So ayun nga yung papagawa ko 'no, I just need to ask pa my doctor first kung puwede na akong magpa-hair treatment or whatever kasi nakakatakot. Although hindi naman ako knowledgeable 'no, kung puwede na bang magpa-hair treatment, magpa-hair color, ganyan. Kasi actually gusto ko talaga nagplano talaga ako magpa-hair dye pero sabi nila wag daw muna, ganyan. Ewan ko kung pamahiin lang yung bawal daw galawin yung buhok kasi mabibinat or whatsoever. Pero kasi hindi ako naniniwala sa binat, eh. It's all about how your body is depreciating or yung body mo is lacking of energy, vitamins, and minerals. Doon pumapasok yung parang sumasakit yung ulo, dun pumapasok yung parang nagkakalagnat ka, masakit yung katawan mo, ganyan, na sinasabi nila na binat daw yun. But in fact, actually, I believe na it's just about the vitamins na natatanggap ng katawan mo or kulang ka sa sustansya, yung mga ganong factor, yun lang talaga yun. So, I think na para hindi natin ma-experience 'to lahat is, mag-supplement tayo ganyan or drink and eat healthy foods ganyan, 'no? Kasi it works for me. I don't know kung magwo-work 'to sa inyo, but this is just a suggestion, 'no? Hindi ko naman sinabi na maging pasaway tayo ganyan, 'no? Di ko naman kayo hinihikayat na maging pasaway pero I'm just relaying this to you guys para, ah malay nyo 'pag tinry niyo, eh, mag-work din sa inyo. So, I'm just suggesting and sharing what I know para sa mga mommies na, dumadanas ng postpartum, yung mga postpartum depression and binat. Katulad nga do'n sa mga pinost ko recently 'no, sana ay, may matutunan din kayo kahit papaano. So, kahit paminsan lang talaga ako mag-upload, mga actually kasi tina-try ko lang talagang uploadan 'tong aking YouTube kasi ang daming nanghihinayang. Pero when in fact, this is my job 'no, ang trabaho ko talaga is a hired content creator for other channels. Yung mga ibang channels na pinagwo-workan ko ay napapa-monetize ko, pero sarili kong channel di ko mapa-monetize. So anyway, thank you so much for joining me and I'll see you on my next vlog. Please don't forget to subscribe. Bye-bye! Okey. Ayan, 8 minutes na. Puwede na maglagay ng ads. Charot!